Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, matutuklasan nyo kung bakit umiilaw ang mata ng kuhol. Bakit nagiging zombie itong mga insekto? At ano kaya yung parang nakasakay sa likod ng gagamba? Umpisahan natin ang kwentuhan sa parasitikong kumukontrol sa daga. Ito ang Toxoplasma gondii. Nakakita ka na ba ng daga walang takot sa pusa? Ito yung mga daga na sa halip na takasan ng pusa, mas gusto lumapit. Alam mo ba na ang mga ganitong ikinikilos na daga ay maaaring kagagawa ng parasitiko? Ito ang Toxoplasma gondii. Isa itong napakaliit na parasitiko na pumapasok sa utak ng daga. Kapag ang daga ay nahawaan ng Toxoplasma, nagbabago ang kanilang pag-uugali. Ang parasitiko na ito ay kayang utusan ng daga na lumapit sa pusa at kusang magpakain sa pusa. Kapag kinain ng pusa ang daga na infected ng parasite, pusa naman ang susunod na mahahawaan. Ang parasitiko kasing ito ay nanganganak lamang at kayang magparami sa loob ng tiyan ng pusa. Kapag medyo marami na ang parasite sa tiyan ng pusa, inilalabas nila ito sa paraan ng pagtahi. Ngayon, kapag ang tae na ito ay nakain ng daga, sila naman ngayon ang susunod na mahahawaan ng parasite. Kapag ang daga ay nahawaan ng Toxoplasma, saka nito babaguhin ang utak ng daga at uutusan ito para magpakain sa pusa. Ulitin ko lang magsisimula ang Toxoplasma sa mga pusa. Kapag tumai ang pusa, kasama rito ang parasite. Kakainin naman yon ng daga. Kapag pumasok ang parasite sa utak ng daga, saka nito uutusan ng daga na humanap ng pusa para kainin sila. At yun na nga, kinain ng pusa ang daga. Kapag muling nakabalik ang Toxoplasma parasite sa tiyan ng pusa, dito ito muling magpaparami hanggang sa maitain ng pusa. Maski ang mga tao ay pwedeng hawaan ng Toxoplasma. Kaya nga pinapayuhan ng mga tao na huwag hawakan ang dumi ng pusa. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit may mga tao na mahilig dumikit sa pusa dahil baka meron daw silang Toxoplasma sa utak. Ano sa tingin mo? Meron kayang Toxoplasma sa utak yung mga tao na mahilig sa pusa? Hala, baka meron din akong parasite. Paano kaya kung may Toxoplasma ka sa utak pero sa halip na magpakain ka sa pusa, uutusan ka ng parasite na magpakain sa leon? Hala, ang scary. Number 2. Green-banded broodsuck. Ang susunod sa ating listahan ng mga parasitiko na kayang kumontrol sa kanyang biktima ay ang green-banded broodsuck. Yung nakikita mong uod na kulay green, yan yung parasite. Kapag pumasok ito sa katawan ng snail, sumasayaw-sayaw ito na talagang makatawag pansin. Ang mga uod na ito ay hindi lang basta sumasayaw, kinokontrol din ito ang kilos ng suso. May kakayahan kasi ang parasitikong ito na utusan ng suso na pumunta sa pwesto na madaling makita ng mga ibon. Todo-todo ang pagsayaw ng mga uod para pansinin sila ng ibon. Yon ang gustong mangyari ng parasitikong uod, ang kainin sila ng ibon. Kapag nakita sila ng ibon, kakainin nito ang kuhol kasama na doon ang mga uod. Kapag pumasok sa loob ng tiyan ng uod, dito sila magpaparami at mangingitlog. Kakaiba ang trip ng mga uod na ito dahil tanging sa tiyan lamang sila ng ibon nanganganak at hindi sa tiyan ng ibang hayop. Kapag tumai ang ibon, kasama nilang naitatae ang mga itlog ng uod. Kapag nahulog ang ipot ng ibon, maaaring kainin ito ng panibagong suso. Siya ngayon ang susunod na snail na mahahawaan ng parasitiko dahil kinain din niya pati ang itlog ng uod. Doon na nga magpapaikot-ikot ang life cycle ng parasite. Una, papasok ito sa katawan ng kuhol. Pangalawa, unti-unting lalaki ang uod sa loob ng katawan ng kuhol. Pagkatapos nun, uutusan ng parasitiko ang kuhol para magpakain sa mga ibon. At sa huli, manganganak ang uod sa tiyan ng ibon para magparami. Huwag kayong mag-alala dahil ang uod na ito ay hindi nabubuhay sa loob ng tiyan ng tao, kaya ligtas tayo mga tao sa parasitikong ito. Huwag ka matakot na baka maging green ang mata mo dahil imposible itong gawin ng uod. Oh no! Number 3. Myrmeconima neotropicum. Kung ang kanina ay natunghayan nyo ang uod na inuutusan ang suso na magpakain sa ibon, ito naman ang uod na kumukontrol sa langgam. Ang Myrmeconima neotropicum ay isang uri ng nematode na parang nahahawig sa uod.
Tina-target nito ang mga itim na langgam na tinatawag na Cephalotes atratus. Kapag pumasok ang parasitiko na ito sa katawan ng langgam, kaya nitong baguhin ang kulay ng puwet ng langgam mula sa kulay itim, gagawin nila itong kulay pula. Nasa kanan ang itsura ng itim na langgam na walang parasitiko, habang nasa kaliwa naman ang infected na langgam na naging kulay pula ang puwet. Kapag kasi kulay pula ang puwet ng langgam, napagkakamalan itong prutas ng gutom na ibon, kaya kakainin niya ito dahil sa maling akala. Ang hindi alam ng ibon, ang langgam na kinakain niya ay meron palang parasitiko, kaya ang ibon naman ang susunod na mahahawaan ng parasite. Ganon ang ginagawa ng parasite na Myrmeconima neotropicum. Ginagawa niyang mukhang prutas ang langgam para kainin siya ng mga ibon. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman apektado ang mga tao sa parasite na ito. Siguro, kung mahahawaan man nito ang mga tao, pwede lang nitong gawing kulay pula ang puwet ng tao. Number 4. Cordyceps fungi. Napanood mo ba yung mga zombie sa The Last of Us? Di ba yung mga zombie doon kontrolado ng fungi kaya nag-iba yung kanilang itsura? Pwes, alam mo ba na sa totoong buhay, pwede yun mangyari? Ang tinutukoy ko ay ang kayang gawin ng fungi na cordyceps. Para itong alikabok na lumulutang sa hangin hanggang sa dumapo ito sa insekto. Kapag ang cordyceps fungi ay dumapo sa katawan ng insekto, unti-unti nitong binabago ang kanilang itsura. Ang mga insekto na infected ay tinutubuan ng parang sanga ng kahoy o di kaya ay tinutubuan sila ng parang kabuti. Delikado ito sa mga insekto dahil para silang zombie na kontrolado ng fungi. Ang mga fungi na kasi ang siyang kumukontrol sa utak ng insekto. Inuutusan ng fungi ang insekto na kumain ng kumain dahil ito ang paraan ng fungi upang tumubo sila. Kapag hinog na ang fungi sa katawan ng insekto, uutusan nito ang insekto na umakyat sa pinakataas na halaman at doon ito mananatili hanggang sa siya ay mamatay. Kapag namatay na ang insekto, ang mga fungi nito ay maglalabas ng pulbos at ang mga pulbos na ito ang dadapo sa panibagong insekto para ito naman ang susunod na mahawaan ng sakit. Kawawa ang nagiging biktima ng fungi na ito dahil ginagawa nila ito na mukhang halimaw bago pa ito bawian ng buhay. Kapag namatay ang host ng parasite, maghahanap na naman ito ng pwedeng hawaan ng sakit. Nakakatakot isipin kung ano ang kayang gawin ng fungi na ito sa kanilang biktima, kaya buti na lang at hindi ito tumatalab sa mga tao. Siguro, baka maging insekto rin tayo na parang tinutubuan ng kahoy. Dahil sa mga gamot at antibiotics na panlaban sa sakit, imposibleng mahawaan ng tao ng cordyceps fungi. Ang last sa ating listahan ay Hymenaepimesis argyrophaga. Isa itong parasitoid wasp. Ibig sabihin, nangangailangan ito ng biktima upang mamuhay. Sa tuwing manganganak ang babaeng wasp, kailangan nito na humanap ng gagamba. Kapag may lumapit, tuturukan niya ito ng pamparalyzed. Dito niya kasi ilalagay ang kanyang itlog sa likuran ng gagamba. Dito lalabas ang parang uod na anak ng wasp at kakapit ito sa likod ng gagamba. Habang nasa likod ito ng gagamba, unti-unting lumalaki at walang magawa ang gagamba dahil kontrolado siya nito. Ang gagamba ang nagpapakain at nag-aalaga sa parasite na nakasakay sa kanyang likod. Kapag medyo malaki na ang larva ng wasp, dito na siya uumpisang kainin ng gagamba. Kapag tapos na niyang kainin ang gagamba, hihilain niya ang hibla ng sapot dahil ito na ang kanyang oras para gumawa ng cocoon. Dito sa loob ng cocoon magbabago ang anyo nito para maging isang ganap na putakti. O di ba? Mautak ang mga putakti na ito dahil ang napili nilang biktima ay yung mismong mag-aalaga ng kanilang anak. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan at marami ka pang natutunan, sana ipindutin nyo ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gracilia Saldua. Hello rin kina Kurt, Charlie at 3D. What's up kay John Sander Novem Custodio. Happy 29th birthday kay Angelica Romano. Happy birthday kay Frin Smart. At subscribe kayo sa YouTube channel na Noong Araw Tagalog Horror Stories
Maganda yung mga storya niya dyan at maski ako, nakikinig ako sa channel na yan habang nag-edit ng video. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!